Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pilipinas nag-deploy ng malaking barko para bantayan ang Batanes at Benham Rise, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Dideploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Gabriela Silang para sa 2 weeks mission sa Batanes at Philippine Rise simula sa araw ng Lunes ika-4 ng Marso, kasalukuyang taon. Ayon kay PCG spokesperson CG Rear Admiral Armando Belilo, magpapatrolya ang barko ng PCG sa bisinidad ng nabanggit na mga karagatan para magsagawa ng maritime domain awareness, paigtingin pa ang presensya ng Coast Guard sa Northern Luzon at para bantayan ang mga lokal na mangingisdang Pilipino sa lugar. Kaakibat nito, sisiyasatin din ng Coast Guard vessel ang napaulat na research vessels ng China na namataang umaaligid sa Philippine Rise o Benham Rise noong nakalipas na linggo. Samantala, ang air assets naman ng Coast Guard Aviation Force ay magiging standby para sa posibleng augmentation lalo na sa pagsasagawa ng aerial surveillance. Ito ay kasunod ng namataang 2 barko ng China sa mayamang karagatan ng Philippine Rise sa silangang bahagi ng Luzon. Naglayag ang mga barkong ito ng China sa pagitan ng Basco Batanes at mga isla sa main island ng Luzon. Walang dapat ikabahala sa namataang 2 research vessels ng China na umaaligid sa Philippine Rise na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas noong nakalipas na linggo. Ito ang inihayag ni Philippine Navy spokesperson Commodore Roy Vincent Trinidad. Paliwanag ng opisyal na base sa United Nations Convention on the Law of the Sea autorisadong dumaan ang maritime traffic sa exclusive economic zone ng isang coastal state. Just a normal transit passage. It is not a cause of concern kasi based on UNCLOS, authorized naman dumaan sa exclusive economic zone ng isang coastal state ang maritime traffic. Umalis na din aniya ang mga nasabing barko ng China mula sa EEZ ng bansa noong araw ng Sabado matapos ang tinatayang 3 araw na paglalayag ng mga ito. Una na ngang iniulat ng US Maritime Security Analyst na si Ray Powell na umalis mula Guangzhou, China noong ika-26 ng Pebrero ang 2 Chinese research vessel, at naglayag umano sa pamamagitan ng Basco Batanes at namataan noong ika-1 ng Marso na nasa bisinidad ng silangang bahagi ng Luzon sa northeast corner ng Philippine Rise, base naman sa trakang ng Naval Forces Northern Luzon. Sinabi ni Commodore Trinidad na ang general direction ng 2 Chinese vessels ay papuntang Pacific Ocean kaya't posibleng nagsagawa lamang umano ang mga ito ng isang normal transit passage sa lugar. Huli aniyang namataan ang mga barko ng China 600 nautical miles silangang bahagi ng Kasiguran, Aurora o labas na ng EEZ ng bansa nitong umaga ng linggo. Hindi lumilikha ng anumang gulo ang Pilipinas sa West Philippine Sea at ang mga operasyon ng bansa sa nasabing karagatan ay legit sa ilalim ng international law. Ito ang iginiit ng Department of Foreign Affairs kasunod ng alegasyon ng China na paglabag umano sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, ang mga aksyon ng bansa sa West Philippine Sea partikular na sa Bajo de Masinloc. Paliwanag pa ng DFA na ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ay isang mahalagang parte ng teritoryo ng Pilipinas kung saan mayroong soberanya at jurisdiksyon ang bansa. Nasa loob din ito ng exclusive economic zone at continental shelf ng bansa. Saad pa ng ahensya na isang high tide feature ang Bajo de Masinloc at isang traditional fishing ground para sa mga Pilipino na nangangahulugan na mayroong mga karapatan ang mangingisdang Pilipino na mamingwit doon. Ito rin ay 12 nautical miles territorial sea at napapalibutan ng mga karagatan sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Iginiit din ng DFA na tungkulin ng bansa na suportahan at protektahan ang mga mangingisda bilang bahagi ng karapatan nito sa ilalim ng international law. For the South China Sea and the seas and oceans of the Indo-Pacific to be unifying domains of peace, stability, and prosperity, we need to gather more strongly around the collective responsibility as well as a shared sense of stewardship. Solidarity around the rule of law, especially the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, is a necessary starting point for this. UNCLOS, as the Constitution of the Oceans, provides the fundamental anchor for cooperation in the maritime domain and for resolving maritime disputes. The Philippines has invested heavily in UNCLOS ever since its inception, advancing with Indonesia and other states for the distinct rights for archipelagic nations. And we take pride in our active involvement
in the negotiations for the 1982 UNCLOS, as well as the Convention on Biological Diversity and the UN Biodiversity Agreement on Areas Beyond National Jurisdiction, or as we call it, the BBNJ Treaty. And through these, we have demonstrated our commitment to promoting fair, just, and inclusive governance of the Maritime Commons. In the same spirit, the Philippines pursued the South China Sea arbitration with the aim of upholding the rule of law and promoting the peaceful settlement of disputes. The binding 2016 arbitral award is now part of international law. The shared stewardship of the seas and oceans in the region behooves us to unite in preserving the primacy of international law so we can ensure equitable and sustainable outcomes for all. It also calls for us to stand firmly together in opposing actions that contradict or are inconsistent with international law. Ladies and gentlemen. Una rito, nanindigan ang mga opisyal ng Pilipinas sa pagsasagawa ng legal operations sa Bajo de Masinloc kabilang ang pangingisda, maritime exercises at maritime patrol na nakikita ng China bilang mga aktibidad na nagpapalala lamang umano sa sitwasyon sa disputed waters. Ipinaabot ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa China na nais ng gobyerno ng Pilipinas na maresolba ang maritime disputes ng mapayapa, subalit hinimok din nito ang China na itigil na ang panghaharas sa bansa. Sa sidelines ng ASEAN-Australia Summit sa Melbourne, Australia, kinilala ng DFA Secretary ang galit ng China sa pulisya ng pamahalaan na pagsasapubliko ng mga ginagawang maniobra ng kanilang barko sa pinagtatalunang mga karagatan. Saad pa ni Secretary Manalo na kapag itinigil ng China ang pagharas sa mga barko ng Pilipinas at iba pang mga aksyon nito sa disputed waters, wala aniyang anumang balita na iuulat hinggil dito. Ang tensyon nga sa pagitan ng China at Pilipinas ay umigting pa sa nakalipas na buwan, kasabay ng pagpapalitan ng akusasyon ng dalawang panig kaugnay sa ilang serye ng maritime incidents sa West Philippine Sea. Patuloy din ang pag-aangkin ng China sa buong disputed waters kung saan bahagi nito ay ang West Philippine Sea na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas, subalit, ang mga claim ng China ay pinawalang bisa at sinabing walang legal na basehan batay sa 2016 International Arbitration Tribunal ruling sa The Hague, Netherlands. It's important to reach out to your various partners and to see how you can enhance ties, economic ties, for example. We're hoping, for example, to very soon begin free trade negotiations with the EU. We're hopeful that that can begin soon. We're hoping as soon as possible. I think we're just waiting for the decision of the EU to commence negotiations. Of course, I don't know how long the negotiations will actually take, but the important thing is that there is already a decision to commence negotiations. And in fact, we're very hopeful. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.